Pinapaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may-ari ng isang tobacco company para raw sa economic sabotage dahil sa paggamit ni Mano ng pekeng tax stamps. Kwento ng Pangulo, dati na raw siyang tinangkang suhulan ng kumpanya nung siya'y mayor pa ng Davao City. Ayon naman sa Mighty Corporation, sira ang aparato sa pag-validate ng excise tax stamps na ginamit ng BIR sa kanilang mga produkto. Gayunman, nakikipagtulungan na raw sila tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, dalawang insidente ang ikinuwento ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nakatanggap siya o nakatanggap daw siya ng mga regalo. At isa sa mga regalong ito ay naman kay Chief Presidential Legal Advisor Salvador Panelo ay galing di umano sa may-ari ng isang cigarette company. Mayor pa lang daw noon ng Davao City si Pangulong Duterte. May mangilan-ngilan ang nagtatangkang manuhol sa kanya. Sa cabinet meeting kahapon, ikinuwento niyang may isang Pasko na inakala niyang wine ang laman ng natanggap na kahon. When I was mayor, wala namang sinabi. Basta iniwan lang. May hiningi, pabor. Sabi ko, I am not into it. Pero pag tindig niya, may naiwan doon na parang, wala namang bribery kasi wala namang sinabi. Parang gratis. Pinahabol ko kay Bong. Hindi ko, akala ko kung buti tatanggapin ko. Hindi naman ako umiinom eh. Binibigay ko lang. Pero yung tinignan ng aid ko, pera, sabi ko, ihabol mo kung saan yung yan. So nahabol niya sa eroplano mismo, Davao. Bagaman hindi tinukoy ng Pangulo kung sino ang nasa likod ng tangkang panunuhol, pinangalanan naman ito ni Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Ang kumpanyang Mighty raw ang may pakana nito. Sendong niya sa amin na nagbigay ng pera itong si Wong. May-ari ng Mighty. Yes, sir. Akala niya, alak yung binigay. Pero nung binuksan ni Bongo, yung kanyang special assistant to the president, sila niya pera. He was ordered arrested by the president because of economic sabotage. Marami siyang ginagawa. Saka pinangangalanda kanyang nabibili niya lahat ng mga opisyalis dito sa ating bansa. Nito lang Huwebes, nang makakumpiska ang mga otoridad sa Pampanga nang aabot sa 2 bilyong pisong halaga ng Mighty Cigarettes. Napagalamang peke ang tax stamps nito. Ibig sabihin, posibleng hindi nagbayad ng kaukulang buwis ang kumpanya. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-aresto sa may-ari ng kumpanya na si Alexander Wong Choo King sa 2016 General Information Sheet ng Mighty Corporation na nakahain sa Securities and Exchange Commission. Si Wong Choo King ang tinukoy na Vice President for External Affairs at Assistant Corporate Secretary ng Mighty. I ordered his arrest. Well, he's the one behind it. And then, yung fake cigarette stamps. And hindi lang yan, it's not a matter of BIR, tax laws. It's falsification. Kanina, pasado alas 10 ng umaga, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Wong Choo King. Hinarap siya ni NBI Director Dante Gueran. Limitado ang inilabas sa impormasyon sa kanilang pag-uusap, pero nilinaw ng NBI na hindi pagsuko ang ginawa ni Wong Choo King. Posibleng maharap sa 1 billion peso tax evasion case ang Mighty Corporation dahil sa hindi raw pagbayad sa excise tax at pag-smuggle ng mga sigarilyo sa bansa. Gayunman, hindi pa raw aarestuhin ang mga may-ari ng Mighty Corporation dahil wala pang nakukuhang utos kaugnay nito. Wala pa rin daw nakahaing reklamo laban sa kumpanya. Well, the NBI will have to follow orders, but if a person already voluntarily submits himself to the NBI, then we will have to weigh the legal options of the NBI. If we have, if we can justify holding on to the person, if the person has a warrant of arrest, then we will hold on to the person. In fact, we voluntarily repaired to the NBI this morning, and it was very cordial.
Ayon pa sa kumpanyang Mighty, sira ang aparatong ginagamit ng BIR sa pag-validate ng mga excise tax stamp. Ayon kay Attorney Fortun, nang gamitin daw ng ahensya ang validating device sa ilan sa mga kinumpiskang kahon ng Mighty cigarette. Noong una raw ay umilaw ito ng green, ibig sabihin ay genuine ang mga stamp. Pero nang gamitin ito ulit sa kaparehong kahon, pumula naman ito, indikasyon ng isang peking stamp. Pumula rin daw ito nang gamitin sa mga produkto ng mga kakumpetensya ng Mighty. Kung gayon daw ay dapat kasuhan din ng BIR ang mga ito. Gayunman, sinabi ng Mighty na handa silang makipagtulungan at magbayad ng buwis base sa assessment ng BIR. Kaya nga raw pumunta sa NBI at DOJ ang mga opisyal ng Mighty para iparating ito. Hiniling naman ng Bureau of Customs sa NBI na hanapin at kausapin ang mga may-ari ng Mighty Corporation. Nag-iimbestiga rin ang BIR sa mga hindi raw nabayarang buwis ng kumpanya. Dumiretso sa Department of Justice si Wong Choo King matapos sa NBI pero walang ibinigay na detalye tungkol sa nangyaring pulong. Jessica, sa isang statement ay sinabi ng Department of Finance na naghahanda raw ang Bureau of Customs at maging ang BIR ng isang airtight case laban naman sa Mighty Corporation. Jessica. Walang ibang detalyeng binigay ang NBI, Cedric, kasi medyo remarkable or medyo notable na ang Malacanang nag-issue na for the government to run after this corporation. Pero yung NBI, pagpunta ron nung kanilang, nung may-ari nitong kumpanyang ito, sabi nila wala pa, hindi sila maka-action. Parang ganun yung tunog o tema ng report mo. Cedric, tama ba yon? Yes, tama yun, Ma'am Jess. Nung naganap yung interview kanina doon sa press conference ka sa NBI around 2 p.m., ang sinabi ng NBI, in fact, noong mga oras daw yun, wala pa rin sila natatanggap na papel mismo daw o dokumento na galing sa palasyo na talagang iniutos na arestuhin si Wong Choo King o yung executive ng Mighty Corporation. Ang detalye lang na ibinigay kanina ng NBI is kinukumpirma nga na nagkaroon ng meeting si NBI Director Geran at ang executive ng Mighty Corporation, Jessica. Wala pa ring reaksyon itong Mighty Corporation dun sa sinabi ng Pangulo mismo na siya man, nung siya'y mayor pa lang ng Davao City, tinangkang suhulan din ang kumpanyang ito. Hindi sila nag-react doon, Cedric? I think yung legal counsel, si Attorney Fortuna, Jessica, doon sa interview naman sa kanya ng mga kasamahan natin dyan sa DOJ kanina, ay hindi nagkomento o walang maibigay na komento tungkol doon sa reaksyon o tungkol doon sa sinabi ng Pangulo na di umano ay merong attempt bribery sa kanya. We have to remember, Jessica, na yung pangalan ng korporasyon ay hindi nanggaling kay Pangulong Duterte. Doon sa interview sa kanya ng Malacanang Press, hindi niya sinasabi kung sino yung kumpanyang yan. Pero doon sa panayam naman natin kaya Secretary Salvador Panelo, sinabi niya na Mighty Corporation nga daw yung di umano nagbigay ng pera, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.